At ngayon mga kababayan, speaking of pagharang sa impeachment ni Sara Duterte, eto pa, yung ibang mga kapamamaraanan nila para talagang wag ma-impeach itong si Sara Duterte. So ngayon, pinagtibay ni Banat Bay mga kababayan yung sinasabi ni Kati Binag na kung saan meron daw pong special announcement mga kababayan, eto daw pong INC. At sinasabi nga mga kababayan na kung sino daw po yung mga kongresistang pipirma at mag-yes, ano po para ma-impeach itong si Sara Duterte ay hindi daw po i-endorso ng INC. Iba-block daw mga kababayan hanggang sa lahi-lahian gaya nga ng sabi nito pong si Kati Binag. So ngayon mga kababayan, ito pakinggan po natin. Meron tayong announcement mga kababayan na ito ho 100% totoo, hindi chismis. Kilala nyo naman si Banat Bay. Pag ako Totoo daw hindi chismis, sabi niya. nagsabi ng balita ay talagang totoo. Sabi daw ng INC at nais itong iparating sa lahat ng mga congressman. Kaya i-share nyo ito sa mga congressman nyo. Ang lahat daw ng pipirma sa impeachment ni VP Sara Duterte ay blacklisted na sa INC. Tinatakot yung mga kongresista mga kababayan. So paano mo nasabing 100%? Yun yung pamunuan ng tagapamahala ng Iglesia ni Cristo, wala ngang ina-announce. Kaya nga mga kababayan, nung tinapik natin yung kay Kati Binag, ang dami nagme-message sa atin na mga kapatid dati sa Iglesia ni Cristo at sinasabi na wala naman daw pong ganung announcement. Kasi pagkakaalam ko mga kababayan, ina-announce po yan. Kasi nga gaya ng sabi ko sa inyo, dati akong naging Iglesia ni Cristo. At yan po tuwing may mahalagang impormasyon na gustong ipahatid ng tagapamahala ng Iglesia ni Cristo, yan po ay ina-announce mga kababayan tuwing pagsamba. Ngayon ang problema dito, pinangunahan ni Banat Bay mga kababayan yung gustong sabihin or gustong i-announce mga kababayan, allegedly, ng Iglesia ni Cristo kung meron man. Kasi wala pa tayong naririnig sa tagapamahala ng INC na may ganyan pala na pananakot mga kababayan doon sa mga kongresista. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Yan po ay A1 information. Kaya siguradong sigurado yan. Kaya iparating nyo sa mga congressman, ang lahat po ng pipirma sa impeachment blacklisted na sa INC. O sana magbigay ng paliwanag dito mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo kasi mukhang hindi po ata makatarungan niya na yung religion po natin, yung religion ko dati mga kababayan, ginagamit na panakot para po dun sa mga kongresista na may malasakit sa bayan. Para dun sa mga kongresista na gustong mapapanagot, eto pong si Sara Duterte at humarap sa trial dyan po sa Senado. Kasi mga kababayan, ito nga yung hindi ko maintindihan Bakit yung iba, eto po pasintabi. Sabi ko napakalaki ng pagrespeto ko sa Iglesia ni Cristo mga kababayan. At hanggat maaari inihiwalay natin yung usaping pampolitika sa usaping pang-religion kasi ayaw ko nga makasakit mga kababayan ng damdamin ng iba. So ngayon, kung titingnan nyo, bakit pagka yung iba miyembro ng Iglesia ni Cristo, bakit ginagamit nilang passage yon para makaligtas sila sa mga pananagutan or di kaya naman mga kababayan para masabi lang na malakas sila kung nasa saan sila. Katulad na lamang mga kababayan nito Katulad na lamang mga kababayan nito, nitong incidenting ito, na kung saan sinasabi dito, Iglesia naman ako sir. Yan ang naging palusot ng isang motorista sa head ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA, Special Operation Group Strike Force na si Gabriel Go sa isang operasyon ng MMDA mga kababayan. So ngayon ito, i-play po natin para makita nyo. Ito kalsada, ito sidewalk. Kaya nga po, sinasabi nga po sa inyo, kapatitikitan nga namin. Yeah. Ito kalsada, Sorry. ito sidewalk. Kaya nga po, sinasabi nga po. Kasi biruin nyo yung kay Banat Bay, ginagamit yung panakot yung INC. Ganon din yung sinabi ni Kati Binag, A1 information daw. Ang nakakapagtaka lang naman dito, ang pagkakaalam ko mga kababayan, siguro may mga nanonood dito sa atin na kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Ang pagkakaalam ko kapag gaganyan kasi mga kababayan, yan po ay ina-announce sa lahat ng sambahan, bahay-sambahan. Di po ba? Yan po ay ina-announce mga kababayan sa kapilya. Sabay-sabay po yan. Hindi kung kani-kanino nila ibinibigay yung impormasyon na yan. Kaya nga nakakapagtaka dito kay Banat Bay, saan nila hinugot yan? Sabi nila 100% confirmed daw yon.
Eh di sana ang unang nagkumpirma niyan yung tagapamahala ng Iglesia ni Cristo sa lahat ng mga kapilya ng sabay-sabay. Di po ba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Sa inyo. Kapatitikitan nga namin. Yan, pakinggan mo. Ba sa'yo ba yun? Opo. Eh, ba't di ka nagbigay ng lisensya? Ba't di ka nagbigay ng lisensya kanina? Eh, ito, sa'yo rin. Hindi. Oh, ito rin. Alam niyo bang pwede kayo matikita ng environmental sa ginagawa niyo? Ay ano naman? O yan o. Hindi dapat ang relihiyon natin ginagamit natin sa tamang Ano yung sabi ng lalaki mga kababayan? Hayaan nyo na ako sir, iglesia naman ako sir eh. Yun ba yung pagkakasabi? Wait nga lang, tuloy natin. dapat ang relihiyon natin ginagamit natin sa ano naman? Hindi naman po pwede po. Hindi dapat Ano yung sabi? Iglesia naman ako sir. ay O diba? Hindi naman po pwede po. Hindi dapat ang relihiyon natin ginagamit natin sa tamang pamamaraan. Tama! Hindi po ginagamit ito para excuse. Pwede po talaga magmula yung karga sir. Binibigyan kanina hindi nagbigay ng lisensya. Kinukuha ko pa lisensya ko sir. Paano kinukuha? Inaasikaso mo yung customer. Ano ba naman yan? Ikaw ba may-ari nito? Nabigyan ba Oh, kayo diba? ng permit na gano'n yung structure? Putik ginamit na palusot mga kababayan na iglesia daw siya. Eh kaya nga tama yung sinabi dito mga kababayan ni Sir Gabriel Go na hindi mo pwedeng gamiting excuse yung religion mo para maabsuelto ka sa pananagutan mo. Kasi mga kababayan, yung religion kasi ginagamit sa maayos yan. Hindi po ticket yan para makalusot ka sa mga pananagutan mo at violation mo. Kasi kung gagamitin mo na ganyan ka, gagamitin mo yung religion mo, hindi matatawag na religion yan. Kaya ka sumali dyan. Kung hindi, kaya ka pumasok dyan para magamit mong ticket sa mga kasalanang gagawin mo. Diba? Para maipagbiyabang mo na yan yung religion mo. Diba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Sige, pwede mong kunin. Bermog, ito. Tapos yung tricycle. Paano kaya binabiyahe ito? Walang plaka. Oh. Oo, sama yan. Andiyan po ba yung may-ari? Para sa kaya sa kabila. Kasi po, yung ginawa po dito na puro grasa, puro langis. May violation po kayo sa environmental. Sa ilalim. Hindi naman sa kanya eh. Oh, diba? Karga. Diyan sa fork. Hindi, dyan. Sa shocks. Sa fork, sa harap. Oh. Ayan mga kababayan, tama lang yan. O tama yung sinabi dito ni Ma'am Marian. Kapag mali dapat tanggapin ang pagkakamali, hindi yung gagamitin pa yung religion para sa isa pang pagkakamali. Di po ba mga kababayan? Ay pagkakasabi ng lalaki, iglesia kasi ako sir eh. Iglesia naman ako sir eh. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, hindi pwedeng gamitin yung religion mo para maabsuelto ka sa pagkakamali mo. Sala po yan. Kaya nga kung tutusin, kasalanan din kasi nitong mga vlogger ni Digong, ni Sara Duterte mga kababayan, kung bakit yung iba naiisip na kapag ka-INC ka, pwede mong gamitin sa kalokohan. Diba? Kasi nga kita nyo, ginagamit nila, hindi naman ata Iglesia ni Cristo, eto pong si Banat Bay, pero 100% daw, may impormasyon siyang nakuha sa loob ng Iglesia ni Cristo na may ganong palang pananakot sa mga kongresista. Kaya dapat po magbigay ng pahayag dito ang pamunuan, ang tagapamahala ng Iglesia ni Cristo kung ito po ba ay may katotohanan. Ito pong kumakalat na balita pong ito na tinatakot yung mga kongresista na kapag ka pumirma ng, sa impeachment ni Sara Duterte at nag-yes ay hindi po nila i-endorso. Diba mga kababayan? Anyway, kayo po, kung kayo mga kababayan sa inyong, kung kayo po ang tatanungin, tama ba yung ginagawa nila na ginagamit nilang panakot ang INC
para po takutin yung mga kongresista? At tama ba yung ginagawa dito, mga kababayan, na ginagamit na excuse yung religion para maabsuelto sa pananagutan? Kasi kung ako po talaga ang tatanungin, in my personal opinion, talagang pag tumungtong, mga kababayan, sa Senado, yung impeachment trial, may 10 senador dyan na talagang sureball na buboto para makonvict etong si Sara Duterte. Pero may iba talaga dyan na kokontra. Kaya nga sa totoo lang, mga kababayan, biruin nyo, ang kailangan boto ata para makonvict etong si Sara nasa 16 na senator. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon, kung titingnan po natin, mga kababayan, ako naniniwala ako na kapag gaya nga ng sabi ko kanina, kapag ka uminga yung People's Court na sinasabi, kapag ka isinagawa na itong trial ng impeachment ni Sara Duterte at nakita ng mga kongresista yan, imposible na bumoto pa po ng no yung mga kongresistang yan para ma-acquit itong si Sara Duterte. So ngayon, pakinggan po natin itong sinasabi ni former Senator Antonio Trillanes, kasi sabi po dito, 10 senators may vote to convict VP Sara in impeachment trial and 5 will surely acquit, mga kababayan. So ito, i-play po natin. Matuloy po yung trial. No, pero yung difference kasi nung kay Corona tsaka ngayon kay BP Sara. Si BP Sara is well known na may mga kaalyado talaga, di ba? Tama. Unlike nung panahon ni Corona hindi naman siya ganun kalinsa. Tsaka kapopular. Oo, kapopular. Wala siyang political leverage na pwedeng sabihin dun sa mga ibang susuporta sa kanya na pwede kitang siraan. Pwede ba natin asahan yung ganun? Ganun po, ang assumption still is pagka nilatag nyo yung mga senador, kung i-analyze nyo ngayon, asan sila? Meron tayo sasabihin mga principled votes. Ito yung magbabase nung boto nila sa ebidensya. Sabihin mo nang nasa 10 yan. Meron namang Sabi dito, INC ka dati, Jake. Ano yun? Ba't ka umalis? Hindi, tiniwalag ako eh. Kasi alam nyo naman, pilyo ako, mga kababayan eh. mga unprincipled votes na tipong kahit makita on record na bumaril itong ako. And then hindi ako proud doon, mga kababayan ha. Hindi, yung totoo, hindi ako proud doon. Kasi nga natiwalag ako eh. Kasi nga pilyo ako, ano ba tawag doon? Matigas yung ulo ko eh. Sa EDSA maliwanag na i-acquit pa rin, yun yung unprincipled votes, 5 yon. Meron kang siyam na na sabihin nating transactional votes. Okay. Ito yung naaareglo, ika nga. Masakit man pakinggan, pero political reality dictates na ganun. Na Tama. ano sila, na pwede silang pumaling dito, depende sa ebidensya at dun sa areglo. Alright. Without naming names, Senator. Apo. Do you have some, may listahan ka ba sa isip mo kung sino-sino yung alam mong kahit magpitong tumbling dyan sa Senado Hindi boboto. hindi boboto? Robin Padilla, mga kababayan, malabo pong maging ano yan. Malabong bumoto yan para ma-impeach itong si Sara Duterte. Si Amy Marcos, malabo din yan. Mag-acquit? Napabo. 5 po yan. Okay. So, 5 yung hindi. yung mag-acquit. Yung mag-acquit, 5 yon. Sure, Okay. oo, Sure na yan. Kaya nga kahit na ano ng ebidensya lumabas dyan, mag-acquit sila. Okay. Okay. So, meron 10 na ako, kumpiyansa ako na ito, titignan ito purely on evidence. Pag lumabas yung ebidensya, and confident kami na lalabas yung ebidensya na makikita nila na talagang nag-commit ng krimen si Sara, itong 10 na to magko-convict. Okay. Merong siyam na maraming political considerations. For example, may kaso. Di ba? Teka muna. Pwede kang pumunta dyan kung ayusin niyo yung kaso. Kung sabihin naman ni Sara, pagka ako naging presidente, papardon kita. O I-acquit. bigyan kita amnesty o ano, i-acquit. Pwede rin siyang ganun. So yun yung mga komplikasyon dito. Regardless of the evidence yun. Pero, mas maganda kasi pagka lumabas yung ebidensya at makita ng mga kababayan natin na ay, talagang guilty pala. At yun nga yung sinasabi ko kanina doon sa corona impeachment. Maliwanag kasi nung lumabas yung mga bank accounts din at yun nga talagang maliwanag paano mo pa sasabihin hindi. Ito lang yung dineclare pero ganito kalaki yung na-discover. So yun na yun. Di mas mahihirapan silang mag-acquit. Kasi tingnan nyo, mga kababayan, sino ba yung posibleng 5 na boboto po para sa acquittal ni Sara Duterte? Si Robin, si Bongo, si Amy, 'di ba? Si Robin, si Bongo, si Bato, si Amy, at itong si Alan Peter Cayetano. 'Di ba, mga kababayan? Yan yung mga nakikita natin. O kaya si Jinggoy.
Yan yung mga nakikita natin mga kababayan na pwedeng bumoto ng acquittal dito po kay Sara Duterte. Pero yung iba mga kababayan siguro iisipin nila kung ano yung papabor sa kanila. Yun yung siguro magbabase sila sa kung ano yung mapapakinabangan nila dito po sa impeachment trial na ito. Pagka ganun yung ebidensya lumalabas. So it serves the purpose talaga kung bakit this early nag-declare si Sara. Natatakbo siya sa 2028. Kumbaga, isa sa mga pwedeng leverage niya. Yes. Tama. Yun nga po mismo ang ginagamit niyang leverage. Tama po kayo. Kasi nung una, parang sa lahat ng service, talagang milya-milya labang niya eh. Buti nga ngayon may lumabas na survey na tapla. 46 all si Senator Rapi Si Rapi, Tulfo oo. tsaka si Sara. So ibig sabihin nun, beatable siya. Hindi na siya invincible. Kaya ngayon, bago pa magsimula yung impeachment yan, pagka lumabas itong mga ebidensya, tatamaan yan, bababa yung numero niyan. Diba? Yung tanong, Diba? siguro pang huling tanong na lang po namin, Sentry. Yung pala, sorry. May Marcoleta pa nga pala. Nakakalimutan ko sa listahan yan. Eto mga kababayan Robin, Bato, Bongo. Sure yan. Sure na boboto yan talaga mga kababayan ng acquittal kay Sara. Marcoleta. At eto pong sino pa ba yung isa? Bato. Ayan Kompleto na yung 5 yan mga kababayan. Talagang boboto yan ng no kay Sara Duterte para ma-acquit. Nakikita kasi namin, tip of the iceberg lang. Kayo, nakita nyo na yung, if I'm not mistaken, pwedeng majority o yung bulto nung ebidensya laban kay VP Sara Duterte. Tama. Sa tingin nyo kaya masisway, mahahatak pakabilang dako yung perception ng mayorya ng mga Pilipino dun sa ebidensyang lalabas kapag natuloy na yung impeachment trial sa Senado? Opo, ako ay very confident ganyan mangyayari. Doon po sa 3 articles. Doon sa Betrayal of Public Trust, yung video, yung sinasabi ko nga ho kanina, na tayo nakita natin at talagang kinilabutan tayo. Pero maraming Pilipino ang hindi nakapanood ng video na yun. Mapapanood nila yan dito sa trial. At sila mismo, makita nila yun. Ano na to? Game over. Yung kay Ramil Madriaga, bukod pa yan doon sa mga documentary evidence. Yung Mary Grace Piatos na, biruin mo, 450 million ay clearing mo, puro bogus na mga ano. So maliwanag yung dokumento doon. Tama. Tapos ito nga ill-gotten wealth. Na all this time, nagpostura sila na simple mga tao, kumakain sa karinderya, natutulog sa kulambo, tapos galit sa droga, pero dito lalabas. Bilyon-bilyon ang pera ni Sara Duterte at ni Mans Carpio. Tapos meron pa silang pera na tinanggap mula sa drug lord. Pag ganyan po ay lumabas, talagang Grabe. marami hong magsasabing ay karapat dapat lang makonvict. So you're confident na dun sa mga accusations nito, walang malalaglag? Wala pong malalaglag. Lahat ito solid sa nakita Papasok ko talaga sa lahat. assess ko. At base dun sa reaction, hindi lang ng mga congressman, kundi yung mga kababayan natin na first time lang nila nakita yon. Talagang naano sila, nakumbinsi sila. Yun po yan. Siguro isa pang huling tanong, sa tingin nyo dapat pinabayaan Kasi tingnan nyo mga kababayan, ngayon pa lang sinasabi na ni former Senator Antonio Trillanes na talagang walang malalaglag dun sa mga nakapasok mga kababayan na impeachment complaint laban po kay Sara Duterte. Ngayon kung iaakyat po yan sa Senado, itatransmit at magiging article of impeachment mga kababayan, wala pong malalaglag dyan. 'Di ba? Ibig sabihin, malaki po talaga ang posibilidad na magbago pa ang isipan nung iba mga senator. Depende sa kung ano yung makikita nilang ebidensya. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, baka nga malaki ang posibilidad na ma-impeach. Ito pong si Sara Duterte, diyan po sa Senado. na lang nila na nag-umusad yung unang impeachment kaysa hinayaan ito kasi parang mas matindi to mas siksik at mas siniguro na talagang yung mga ebidensya at yung mga lalabas na ebidensya yun yung pwedeng mag-convict. In hindsight, yes, tapos kanila pa yung mayorya noon sa Senado, talagang they have all these things going for them. Kaso nga siguro yun ang tadhana, 'di ba? Talagang kung tinuloy noon, baka ma-acquit. Ngayon, talagang siguro nasa plano na talagang ma-convict siya. So, yun po. Alright. O ayan, 'di ba napakaliwanag mga kababayan? Alam nyo, pagkakataon na sana ng kampo ng mga Duterte na isalba si Sara. Noong 2025, kung ipinagpatuloy nila yon, tapos mahina yung ebidensya ng mga panahon na yon, malaki ang posibilidad mga kababayan na ma-acquit pa itong si Sara. Kaso ang problema, nakatadhana talaga siya para ma-impeach dyan po sa Senado. Kaya siguro ito yung panahon na iniadya para pag-usapan ito pong impeachment mga kababayan ni Sara Duterte kasi malaki po talaga ang posibilidad
na ma-impeach po talaga ito. Pero kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin sa inyong palagay, tama lang ba ang ginagawa ng kampo ni Sara Duterte, lalo na ng mga vlogger nila, na ginagamit yung Iglesia ni Cristo para takutin yung mga kongresista na hindi i-endorso o i-blacklisted kapag ka bumoto ng yes para ma-impeach itong si Sara? At sa inyong palagay, mga kababayan, tama lang ba yung sinabi dito ni former Senator Antonio Trillanes na talagang malaki ang posibilidad na ito pong si Sara Duterte, mga kababayan, once na makita yung mga ebidensya ay ma-impeach dahil nga magbabago yung isipan ng iba mga senator. So comment below na lamang po, mga kababayan, kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.